So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay, PJ Vergara. At andito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga tips, ilang mga kaalaman, information na maaaring makatulong sa inyo, especially sa mga baguhan natin dyan na bago pa lang papasukin ang mundo ng pagmamanok. So mga kamanok, napakaganda nitong ating channel na to sapagkat nagbibigay ako dito ng mga tips na maaaring makatulong upang mapalaki mo ng maayos ang iyong mga alagang mga manok. Okay, kung ikaw man ngayon ang manok mo, alaga mo ay 2 piraso, isang gandang o isang inahin, huwag kang panghinaan. So kahit ako, dyan ako nagsimula sa 2 piraso hanggang sa naparami ko ito at naging backyards. Okay, as long as healthy, maayos, at nabibigyan mo ng oras ang mga alaga mo, yun ang mahalaga. Okay? Hanggat masaya ka, hanggat hindi mo hinihingi. Okay? Sa iba, yung ginagastos mo dyan, wala kang dapat ikabahala. So ngayon sa video ito mga kamanok, so dahil mahal ko po kayo, sa inyo po ulit galing yung ating katanungan. So dahil binibisita ko palagi ang ating comment section, makakaasa kayo mga kamanok na kayo ay aking ipapriority. Kung may mga katanungan kayo dyan, kung may mga problema kayo dyan, ito na yung pagkakataon nyo mga kamanok na ilagay sa comment section ang katanungan mo pagdating sa pagmamanok at ako na ang bahala dyan na sagutin. Maniwala kayo mga kamanok, buong kaalaman, buong pagsisikap kung sasagutin ang inyong mga katanungan. Okay? So ngayon mga kamanok, ang magiging topic natin sa video ito is yung tungkol sa isang katanungan ng ating isang subscribers. Ito po yung kanyang katanungan. Idol, may connection ba yung tinatawag na pipita para ang ating mga alagang mga manok ay hindi ganong kataas ang appetite? Okay? So ito kasi ay sinasabi ng iba, yung pipita daw pong tinatawag, ito po yung nasa dila ng ating mga alaga. Ito po ay inaalis, yung iba hindi naman inaalis. So may connection ba ito sa appetite ng ating mga alaga at possible bang makatulong ito kapag ka inalis sa kanilang sistema? So bago natin sagutin yan mga kamanok, ipapakita ko po muna sa inyo ang isa sa ating mga na-breed. Okay, ngayong season na ito. So ito po yung aking 3 months old. Okay, so blacks mga kamanok dahil gusto ko po talaga and I love blacks. So more on blacks po ang ating ibinread and syempre hindi mawawala yung ating mga domes dito dahil inaalaga natin ng maayos. At syempre, binibigyan ng oras at panahon. So ito po, ganito po ka-healthy ang ating mga alaga. Akala ko dati, inahin po ito. Okay, medyo maliit kasi yung kanyang comb, yung kanyang palong. Okay, so inintay ko talaga yung panahong ito hanggang sa may lumabas na mga balahibong medyo madilaw-dilaw dito sa ganito. So yun po yung palatandaan na siya ay tandang. Okay, even if maliit lang yung kanyang palong, tapos makikita nyo, meron ditong mahahaba na balahibo. So, yun po ay tandang. Okay? So, ito po mga kamanok. Ayan. So, 3 months old. Hindi pa ganun kaganda. Pero makikitaan ko ng quality ito. Okay? So, pag ito ay nagbinata, dumating sa stage ng 7 months. So, gaganda na po ito mga kamanok. Okay? So much for this. Pag-usapan na natin ang ating topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung dahilan kung bakit po nawawala ng gana sa pagkain ng ating mga alagang mga manok? Kung kaya't ang katawan nila ay hindi ganon kagaganda o hindi ganon kalalaki o hindi ganon kataba. So mga kamanok, yun po sinasabing pipita, yun po ay po pwede nyong alisin at po pwede nyo rin po yung hindi alisin. So mga kamanok, ganito po ang inyong dapat gawin. Kung ang inyong mga alaga ay hindi ganon kagana kumain, kung ang inyong mga alaga ay payat, dahil nga po sa pihikan siya kumain, so ang atin pong titingnan dyan is yung proper way ng pagbibigay nyo ng pagkain sa kanila. Or else, pwede rin po doon sa sistema ninyong ginagawa sa farm ninyo or sa backyard ninyo. Kailangan mga kamanok, take note of this, especially sa mga baguhan. Kailangan, bago po kayo mag-jump doon sa huling option ninyo na yun nga, alisin yung pipita, ang gawin nyo muna mga kamanok, check nyo muna yung mga alaga nyo, check nyo kung wala siyang sakit, wala siyang nararamdaman na hindi maganda sa kanyang katawan. Makikita nyo naman mga kamanok yan. Makikita nyo mayroong liquid na lumalabas sa kanyang ilong, which is yung sipon. Possible talaga na mabawasan yung appetite ng manok. Pero kung nakita nyo na wala naman siyang
sipon, healthy naman siya, kumakain naman siya, yun nga lang, hindi ganun kataas yung appetite, kaya payat yung mga alaga nyo. So, pangalawang option, mga kamanok, pwede nyo po silang i-priming. So, papasok dyan yung pagpupurga, pagpapaligo, at pagbibigay ng mga injectable supplements na makakatulong upang mas mapabilis ang pagpapaganda ng kanilang katawan. Okay? Pagka kasi gumamit kayo ng injectable supplements, makakatulong ito upang mas mapaganda ang blood circulation ng sistema ng inyong mga alaga. Kasi po, yung mga payatin na manok, makikita nyo medyo putlain din po. Medyo kinukulang po yan sa red blood cells. Okay? Yun po yung tumutulong sa sistema ng ating mga alaga para po makuha nila yung ganda ng katawan. Kasi po, pag po ang inyong mga alaga ay medyo putla, asahan nyo po na medyo payat din po yung mga yan. So, kailangan nyo pong mag-priming, mga kamanok. So, kailangan nyo mag-priming ng 2 consecutive priming. So, for example, after 25 days, magbigay ulit kayo ng deworming. Or mag-deworming ulit kayo after 21 days para po yung itlog ng mga bulate ay hindi na po mapisa at magkaroon ng panibagong parasite sa loob ng sistema. So, every 25 days para po hindi na po magpangapangabot. Okay, ibig sabihin, may prevention na po kayo sa pag-spread ng mga parasite sa loob ng katawan ng sistema ng inyong mga manok. Kaya po, 25 days kayo nagbibigay. Para po sa ganun, zero talaga yung population ng mga parasite dyan sa sistema ng inyong mga alaga. So, yun yung number 2 option po ninyo. Okay? So, yung una, kailangan i-check nyo muna kung may sakit. Pangalawa, i-priming nyo po. Then, kung na-priming nyo na po mga kamanok, dyan naman po papasok yung fasting. Yung fasting naman po mga kamanok, ito po ay ginagawa natin 1 meal. Okay? One meal a week. Ibig sabihin, per week, nag-i-skip kayo ng isang meal. At ako dito, ang ginagawa ko, sa hapon ng araw ng linggo. So, sinasabay ko na rin po doon yung aking pagpupurga in case na umabot sila ng 1 month or 25 days. So, sabay na po doon para po sa ganon, double purpose po mga kamanok. Nag-fasting na tayo at the same time, nakapagpurga din po tayo. So, ngayon, kapag nag-fasting tayo, tataas ngayon ang appetite ng ating mga alaga. Bakit po? Nag-fasting po Hindi po natin na-intake o hindi po na-intake ng ating mga alaga yung pagkain na dapat ibibigay po natin. So, tataas po yung appetite which is makakatulong po yun sa kanila upang manumbalik yung appetite na meron sila. At the same time, next option, kapag nagawa mo na yung mga bagay na yan, ngayon, magle-lessen ka ngayon ng pagkain sa inyong mga alaga. So, babawasan po ninyo. Ang measurement kasi ng dami ng pagkain sa isang manok, depende sa laki at sa liit, okay, 30 to 35 hanggang 40 grams. Okay, so ngayon, kung nagbibigay kayo ng 35 grams, kung ang manok mo ay tama lang, katamtaman lang, magbigay ka ngayon ng 20 grams lang. Possible, mga 1.5 spoon lang po yon. Okay, so makikita mo mga kamanok, ubusin niyo yung pagkain kasi nga tumataas yung kanyang appetite. Kasi nga hindi ka nagbigay ng meal nung linggo, ubusin niya yon. Okay? So ngayon, dahil naubos na yung pagkain na yon, mabilis ngayon siyang i-digest kasi nga wala pong parasite na kumukuha ng extra nutrients dun sa konting pagkain na ibinigay ninyo. So ngayon, mag-move po yung metabolism ng manok. Mag-move po. Pag nag-move po yun, mabilis niyang matutunaw yung pagkain. Ngayon, mabilis pong mag-function yung metabolism ng inyong mga alaga. Kaya po, next meal, wala pang next meal, yung mga alaga nyo, gusto na po ulit nilang kumain. So, mapapansin nyo mga kamanok, next meal, halimbawa ngayon, nakita nyo, inubos yung 20 grams na binigay ninyo. Mamayang hapon, bandang alas 2, alas 3, makikita nyo talagang isang tingin pa lang sa inyo, sumasalubong na talaga agad. Okay? Humihingi na kagad ng pagkain. So, yun yung sistema ko dito mga kamanok. So, kapag ka nagawa mo yan, sigurado ako malaki yung chance. Okay, 90% babalik yung gana ng pagkain ng iyong alaga. So, hindi mo na kailangan pang mag-jump doon sa gusto mo na i-remove natin yung pipita ng ating mga alaga. So, medyo stressful lang po yun, pero hanggat maaari, wag po natin yung gagawin. Hanggat maaari. Pero, kung ano po talaga, last option natin yun at nagawa na natin lahat ng ating mga in-explain ngayon, so po pwede naman po. Okay? So mga kamanok, sana kahit papaano makatulong ang ating simpleng tips na to tungkol sa ating katanungan ng ating subscribers at sana ay ngumiti ka na. Okay? Sigurado ako mga kamanok, masusolusyonan ang problema mo. So kagaya mo,
Nakagaya rin ng mga nagtatanong dito. So, welcome na welcome po lahat ng katanungan nyo tungkol sa pagmamanok. Ako naman po dito ay welcome din na kumuha at tumanggap ng inyong mga katanungan sapagkat kayo po ang priority ko. Kaya po natin ginawa itong channel na to dahil po yan sa inyo. So, once again, this is Linyada ng Mamay. Sana napasaya ko kayo. Mag-iwan naman kayo kahit konting hi or kung taga saan kayo para naman po malaman ko kung taga saan o hanggang saan ang naaabot ng ating video na ginagawa. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo.